Hello. Magandang hapon po sa lahat at dito po tayo ang patunayan natin ngayon. May papakita ko sa inyo, ihambing ko yung si Duterte sa kabila at saka si Bongbong Marcos sa kanilang pagpatakbo ng Pilipinas sa panahon ni Duterte at panahon ni Bongbong. Ang gagamitin kong panukat ay yung kung magkano ang gastos at ikumpara mo sa kinita ng panahon ni Duterte at panahon ni Bongbong Marcos. At makikita mo po, average 500 billion kada taon lamang ang gastos na sobra sa kinita. Ibig sabihin, i-translate mo sa inutang, ang utangin ni Duterte para magpatakbo yung Pilipinas ay 500 billion lamang kada taon. Ikumpara mo po kay Bongbong, umaabot po 1.5 trillion pesos kada taon. Yan po ang ginagastos niya. So dito mo maksusukat kung paano ang pagtakbo ng ekonomiya sa panahon ni Bongbong kumpara sa panahon ni Duterte. Hindi natin pinag-usapan dito ang labanan kung sino magaling sa anti-drugs campaign. Hindi natin pinag-usapan dito kung sino mas magaling sa ibang aspeto. Although, kaysa panahon ni Duterte, siya lang nakasubok sa panahon na nagkagera. Kung i-compare mo ang panahon ni Duterte sa panahon ni Erap na nagkagera, mas successful yung gera ni Duterte laban sa mga terorismo. So ito po, ipapakita po natin ang datos na nanggaling sa Bureau of Treasury mismo para sabihin ninyo, hindi po ako nagsisinungaling. Ito po yung datos ng Bureau of Treasury ng Pilipinas. So, ito yan ha. Yan. So, palaki natin para makita ninyo. Ito. Makita niyo dyan, 2024. Ang gastos ay ang kinita pala ay 4 trillion 419,000 billion 23 million. Ang gastos ay ito 5 trillion 925 billion 381. Sa makatwid ang ginastos ay 1 trillion na kulang sila, naghagilap sila ng mautangan. Si Marcos noong 2024, 1 trillion 506 billion 358. Tingnan naman natin ang performance ni Bongbong Marcos sa 2023. 2023 po, ang kinita ng Pilipinas ay 3, sa lahat na yan sa kinita sa buwis, sa lahat na mga pinagbenta, ay 3 trillion 824 billion 105 million. Ngayon, ikumpara mo yun, magkano ginastos ito ni Bongbong Marcos? 5 trillion 336 billion 191 million. O, ngayon, tingnan natin sa ang 2020 dito, kombinasyon kasi ng gastos ni Duterte yun at saka ni Bongbong Marcos. So, titingnan natin ngayon ang sa 2020, dito lang tayo kikita sa pag-umpisa ni Duterte sa 2017 kasi ang kinumpara natin pag-umpisa naman ni Bongbong Marcos tas 2023. So sa panahon ni Duterte, ang kinita ng Pilipinas sa 2017 ay 2 trillion 473 billion 133 million. At ang ginastos ni Duterte ay 2 trillion 823 billion 769. May mga build pa yan Dami ka pa nakitang pinatayo si Duterte. At ang ibig labang sabihin dito, ang inutang lamang ni Duterte ay 350 billion and 637 million sa 2017. Okay? Sa 2018, ang kinita ng pamahalaan ni Duterte ay 2 trillion
850 billion, 184 million. Ang ginastos ni Duterte ay 3 trillion, 408 billion, 443 million. Tapos, ang inutang lamang ni Duterte para masustain ang gastos ay 558 billion, 259 million. O, ito naman, sa 2019, ang kinita ng Pilipinas sa panahon ni Duterte ay 3 trillion, 137 billion, 498 million. Pagkatapos, ang ginastos niya ay 3 trillion, 797 billion, 734 million. So, ibig sabihin, umutang si Duterte ng 660 million. Okay? Billion. So, yan po ang gastos niya. Sa 2020 na COVID times ay kinita ng Pilipinas bumagsak sa 2 trillion 855 billion 959. Kasi COVID nga eh. Pagkatapos ang ginastos niya dahil maraming COVID na binili na materyales ay 4 trillion 226 billion 406 million. At ang kabuuan ginastos niya ay napilitan siyang gumastos ng 1.3 trillion. Yan. Okay? Pagkatapos, ito palang 2019, 3 trillion, 137 billion, 198 million ang kinita. Ang ginastos ni Duterte ay 3 trillion, 797 billion, 734. Ang kanyang inutang ay 660 billion. Kaya ikumpara mo kay Bongbong Marcos. Yung 2023, ang kinita ng bansa natin ay 3 trillion. Panahon ni Bongbong to mas malaki pa kinita ni Duterte sa 2018. Pero kay Bongbong Marcos 2023, 3 trillion, 824 billion, 105 million. Ang ginastos ni Bongbong Marcos, 5 trillion, 336 billion, 191. Ang inutang ni Bongbong Marcos ay 1 trillion, 512 billion, 806 million. Ang inutang niya sa 2024 ay 1 trillion, 506 billion, 358. Kung sumahin mo, sa loob lamang ng 2 taon ay 3 trillion, 18 billion, 444 million ang inutang niya. Kung isama po pa yan sa 2025 hanggang May, nako, marami na. Aabutin na 4 na trilyon. Sa ano lang yan wala pang 3 taon. So ngayon, anyway, sa 2022, sharing sila ng gastos nito ni Duterte. Ang lumalabas, ang kinita ng Pilipinas sa panahon ni Bongbong tsaka ni Duterte noong 2022 ay 3 trillion, 545 billion, 505 million. O pagkatapos, ang ginastos, kabuuan, hindi ko alam sino manggastos, malaking gastos Bongbong o si Duterte. 5 trillion, 159 billion, 640 million. At ang total na inutang para masustainin yan ay 1 trillion, 406 billion, 936 million. So diyan mo po makita na ang ikumpara mo ang problema natin dito, pag kinumpara mo ang gastos ni Bongbong Marcos ay 1.5 trillion. Ang laki ng inutang kada taon. Si Duterte, 500 lang pinakamalaki, 660 billion lang pinakamalaki. Pero karamihan sa 20 ibang lugar ay ang inutang niya ay 300 plus billion lang. So ganoon, diyan mo makikita, records ito. Huwag na tayo mag-argumento kung sino mas magaling na presidente. Ngayon, bahala na kayo mag-isip dyan. Panahon pa ng pandemic kay Duterte, mas maliit pang inutang. Panahon pa ng pandemic yun Ang panahon ng pandemic ni Duterte, noong 2020, tingnan natin, ito lang ang malaking utang niya. Nakautang siya ng 1 trillion, 371 billion, 447 million at saka ng 2021 na patuloy na pag-COVID ay 1 trillion, 670 billion. So yan lang po ang inutang ni Duterte, lumaki lang na dahil sa pandemic.
Pero pag hindi pandemic, ang utang ni Duterte, ang pinakamaliit dito, 353 billion lang. Kay panahon ni Noynoy, mas maliit ang panahon ni Noynoy, 121 billion lang. Sa panahon ni Noynoy sa taon na 2015, sa 2014 naman na taon ni Noynoy ay 73 billion lamang inutang niya. Ayan, kita nyo. Oh. Tapos sa panahon ni Noynoy, dito lang medyo malaki, 164 billion sa 2013. Ganun po, nakita na natin ngayon kung sino talaga ang malaking gastos. Ha? Yan, huwag na tayo mag-argumento kung sino mas magaling na presidente. Basta kay ang inutang ni Bongbong kada taon ay 1.5 trillion. Ngayon, tingnan natin. Sa ngayon, ano ang utang natin ngayon? Ito ipapakita ko sa inyo kung ano ang utang ng Pilipinas sa ngayon. Ito. Ito yung at least makikita ninyo, habang binubuksan ko, gusto ko masundan ninyo ang ginagawa ko. O, i-share ko sa screen itong Bureau of Treasury na website. Yan O, Bureau of Treasury yan. Nakikita naman ninyo. Tingnan natin ito. Ito, nakita nyo? 16.68 trillion. Balikan natin. 16.68 trillion as of end of March pa yan. Hindi pa kasamang April at saka Mayo. Yan ang nakalagay dyan. So nakita ninyo, 16.68 trillion ang utang ng Pilipinas sa panahon ni Bongbong. So at least, so ngayon, babasahin natin ang report kung bakit umabot sa ganon. Basahin natin ang report. Yan, debt remains manageable to 16.68 trillion as of end March. Manageable pang tawag nila doon. Naku naman, nakakahiya naman itong Pilipinas. Sabi niya, the national government's total outstanding debt remains manageable at 16.68 trillion as of end March, reflecting a modest 0.31% increase from previous month. The changes na national government's robust revenue performance in Q1 2025 has enabled the government to finance key priority programs without imposing new taxes. Nako naman, nag-isip na nga kayo, pataasan nyo ang capital gains tax. Tapos, sa 10% mula 6%, anong klaseng gobyerno ito? Wala talagang kwenta yung gobyerno nito. Pagdating sa ekonomiya, wala na performance. Ang padagdag na pruweba na walang kwenta ang gobyerno ni Bongbong Marcos ay yung nanawagan siya na pinaparesign niya lahat ng sekretary niya, lahat ng gabinete niya, pinaresign niya. Bakit? Papalitan na mas bago. Gaganda ba pagpalitan mo ng bago? So si Ralph Recto, na siyang nagdulot ng napakalaking utang, magre-resign din kaya? Sino kaya pipiliin niya? At ang isang pruweba na kung masama talaga ang pamahalaan ni Bongbong Marcos ay yung parang sinampal siya ng buto ng tao noong nakaraan. Lumalabas-labas, maganda pa si Duterte kahit maraming pinatay kaysa kanya. Bagsak po lang ang alyansa ng kandidatura. Yan lamang po ang aking masasabi. Kaya dapat goodbye, Marcos. Yan. Virgin Piquero, kay Marcos, malaki ang utang, walang project. Kay Duterte pa nga, ang dami pang project, build. Di ba? Kasama na yun, napasama pa yung Kabagan Bridge na collapse. Anyway, si Duterte at saka si Marcos yun, nagdugtong. Si Loretta Grady, comparison of two kawatan, sino mas kurakot? Mas malaking kawatan si BBM. Si Duterte ba mamatay tao, si BBM kawatan. Gano'n na kasimple lang yan. Kwak-kwak Marcos Jr., nagbenta pa ng ginto. Ay, nagbenta pa ng ginto pala, 25 tons. Grabe. So, DPDA, isipin nyo, saan napunta ang mga inutang? Saan ba kayo napunta ang inutang ni BBM?
Kunada B. Alim, Idol Toto, pa-shout out, watching from Palawan. O, sa kay Kunda B. Alim, shout out dyan sa inyo sa Palawan, sa Puerto Princesa, kay Mayan Venteroso, kay Councilor Elgin Damasco, congratulations at nahalal kayo ulit sa bilang konsihal ng Puerto Princesa. Tapos mayroong pandemic pa yun sa 2020. Oh, dako, ang laki ng daming perang sinayang ni Bongbong. So, into'y dilemma. Kasi yung probinsyano, kay Pinoy Idol, kay Pinoy po, na pinilabas ko na, kukunti lang, 74 billion ang pinakamaliit niya. Si Norma Parcon, baka palipatan ni BBM ang kaliwa. Bergie Piquero, kay Marcos Malaki. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at magandang hapon po sa lahat.